Good morning, Royal Class! What's up, mga Mawinians? This is the Princess of the Universe, Maui Sensei. Welcome sa ating YouTube recorded vlog. Okay, pag-usapan po natin itong paninindak ng palasyo sa mga sasama sa Iglesia ni Cristo rally. Aarestuhin na raw po ang mga destabilizers. Should we just shrug this? Dapat lang ba nating ipagsawalang bahala, deadmahin? Kasi syempre may listahan na sila ng inaakusahan nila ng mga destabilizers, right? At ang mga financiers na nakalagay doon ay si VP Sara, Congressman Polong Duterte, at si Chavit Singson. So, warning na kaagad yon sa mga inaakusahan nila na alleged financiers ng mga paparating na rally na huwag kayong susulpot at huwag kayong magpapakita sa mga pagtitipon na yun. Nga pala mga kababayan, meron akong imamarites sa inyo na plan for that rally. Kaya lang, ayoko munang i-share kasi baka ma-preempt. Maganda yung plan sa paparating na rally. I-elaborate ko na lang sa live ko sa Princess Maui 2. So, mamaya siguro sa gabi, Philippine time, ay mauunang nagla-live lagi nun, like 10 minutes, 15 minutes ang Princess Maui 2 kaysa sa Princess Maui 1. Although simultaneous cast yan, simultaneous yung live streaming, pero nauna ng ilang minuto ang Princess Maui 2. Kaya huwag niyong kalilimutang mag-subscribe ha sa ating backup channel. Kung hindi pa rin kayo nakaka-subscribe sa ating main channel na ito, ay please do so at mag-like po kayo at mag-comment kayo sa comment section, and I'm gonna find ways to check your comments, read your comments, and respond whenever possible, mga kababayan. Pero ito nga po, warning kasi yan di ba, na pag nakita ang kung sino man sa rally ng iglesia ay huhulihin. So, attend kaya si VP Sara? Yun agad ang tanong. Attend kaya si Governor Chavit, former governor? Sa tingin ko attend dahil nagsabi na siya sasama siya sa INC rally. So, sa Luneta yan. Ngayong 16 na yan, Linggo na, Webes na ngayon, ano po? So, mukhang threatened ang palasyo sa 3 araw na rallies ng INC. Kasi sasamahan to ng iba't ibang grupo. Malaking grupo ang Iglesia ni Cristo, malaking Christian group, and nagkaka-interest ang iba't ibang grupo, hindi lang po religious groups, right? Maybe political groups, maybe business groups, fraternity groups, at kung ano-ano pang grupo na gusto ring sumali sa mga pagtitipon para dumami ang tao at makalampag ang palasyo na itigil na nila ang korupsyon or bumaba na kung hindi kaya ang paninilbihan sa mga Pilipino. Marcos Jr., hopefully makinig ka sa taong bayan sa 3 araw na rallies na ito. Dahil kung hindi, hanggang sa matapos mo ang term mo, ipagdasal mong matapos mong talaga. Pero wag ka magkakamaling i-extend pa. Fed up na sa'yo ang mga Pilipino. Sa 3 taong mahigit, 3 taon at 5 buwan mong panunungkulan, hindi mo alam ang ginagawa mo, hindi mo kaya, at nanloko ka. Nanlinlang ka So, may prophecy na nga mga kababayan na buburahin ng mga Pilipino sa kasaysayan ang pamilyang yan. Sa sobrang kahihiyan na dadalhin nila or ibibigay nila sa Pilipinas. Hindi natin alam kung ano pang katarantaduhan ang gagawin. But so far, ang dahilan ng pagtitipon ng iglesia sa paparating na linggo at Lunes, Martes ay dahil nga sa sobrang lawak at laki ng korupsyon na hindi na nga natin nararamdaman ang kanilang pagtatrabaho at wala na ngang tulong sa buhay natin, nakakasira pa at nakamamatay. Tapos ngayon, sinisindak ang mga gustong sumama sa rally. Lalong-lalo na yung inaakusan nilang destabilizers. Di ba may mga retired men in uniform doon? Right? Yung sina Romeo Polkis at kung sino-sino pa. May mga vloggers din nakasama sa listahan. O mali nga yung listahan nila, si Magalong kasali pa doon. Si Magalong ay kaalyado na nila. Kakalokan. We didn't see it coming. Tingin ko dyan mga kababayan, kapag ikay politiko na merong baho or kalokohan,
Magaling kumalkal ang babaeng ahas eh. Magaling maghanap ng pagkakamali. Kita mo ka, pati nga pamilyang Duterte, hinahanapan nila ng butas. Yun pang ordinaryo ka lang na politiko na malamang may mga tinatago ka rin or natutokso ka rin sa kakarampot na makukupit. Ang tanong, kakarampot bang talaga? Malay nyo may reward system sila. Sino dyan sa Baguio yung ano, yung pwede magchucho sa amin ng baho ni Magalong. Patingin nga, oh, amin na, may reward. Oh, 1 million kung meron kang ichuchucho sa amin na kalokohan ni Magalong. Something like that, right? Baka may ganun eh. Kaya nagbubulag-bulagan mga kababayan ang iba nating mga ine-expect na matitinong public servants. And even yung mga nakaupo sa mga government offices and agencies, ganun din, sa ngalan ng pera. Nakakalungkot, no? Sa hirap na rin siguro ng buhay. Pinlano talaga nila to ng ilang dekada, eh, no? Kailangan hirap sa buhay ang mga Pilipino para hindi kayang pumalag. At ngayon na may pumapalag, aakusahan nila ng mga destabilizers, gustong ipatumba ang gobyerno. Hindi kayo gustong ipatumba, gusto ng mga Pilipino na tumigil na kayo sa kalokohan at kademonyuhan nyo, yun. Kayong mga nasa pwesto ngayon, kayong mga nakaupo na walang ginagawa, kung may ginagawa man kademonyuhan, salot sa bansa natin. Okay, eto po yung warning ng palasyo sa mga sasama sa rally. Una, yung mga destabilizers muna, yung mga pinangalanan ni Montulfo, tandaan nyo, may listahan siya. Tinitiktikan nyo ng mga pulis, NBI, CIDG, at kung sino-sino pang mga ahensya, DOJ, tinitiktikan ang mga nasa listahan na yun na ang mga financiers ko ay si Chavit Singson, si VP Sara at si Kong Pulong, na-threaten sila kay Kong Pulong, no? Kay Baste hindi sila na-threaten. Bakit? Banggitin ko sa susunod kong live. Okay. Aarestoy namin kayo, sabi ni Remulla. Sa aniya yung mga destabilizers na sa nalalapit na ay gusto nilang pigilin yung pagdagsa. Kasi INC alone, right, can create and can organize a rally with millions of attendees and protesters. Ay dahil nga sa welcome naman ang lahat, mga kababayan, sasamahan to ng iba't ibang religious groups din. Sabi ko nga, wag niyong sayangin ang momentum na ito. Ayan dati nga kami nung nag-EDSA kami, wala naman, kami-kami lang pero na-threaten ang palasyo. Ito malaking religious groups. So salamat sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? At sana magtagumpay kayo. Ang tagumpay nyo ay tagumpay ng bansa natin. 'Di ba? Huwag nating sayangin 'to. Ngayong linggo na yan. Pero tinatakot nila, worried sila. Nagbabala si DILG Secretary John Vic Remulla laban sa mga posibleng grupong grupo. Hindi lang yung mga nakalista, no? Magsasagawa umano ng destabilization efforts sa 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Peace rally yan right? Mga matitino, mga nakaputi lang ng damit ang iglesia. Kung mga Catholics ang sasama, magdadala lang yan ng mga religious materials or items, no? Rosario, krus, Biblia. Kung may mga kababayan tayong Muslim, magdadala ng Quran, kung anik-anik pa, bulaklak, flaglets. Anong destabilization? Kalayaan ng mga Pilipino ang magprotesta. Kung hindi na masaya mga Pilipino sa paninilbihan ng ungas. Tama? Alalahanin niyo mga kababayan, nabanggit ko to sa live ng Team Alindog, na ang kakalsadahan noong unang panahon ay para naman sa taong bayan. Dahil noong unang panahon, wala pa namang mga sasakyan. Daanan ng tao ang kalsada. Right? So bakit? Para yan sa lahat, bakit pinagbabawalan? Dahil may mga sasakyan na? Or dahil pinupo na ang inutil na nakaupo? Ay malawak naman ang kakalsadahan. Kung may mga kapistahan nga, kung may mga kasalan, isinasara ang kalsada Katulad sa Hong Kong mga kababayan, every Sunday, yung sa Central Island, saan ba to? Somewhere there in nalimutan ko yung specific na lugar, basta dyan sa Hong Kong, sinasara yung kalsada every Sunday para ang mga Filipinos na nagtatrabaho ay makapagtipon-tipon doon for their day off. Tama, shoutout sa mga nasa Hong Kong. Ganun ino-honor ng Hong Kong government ang mga Pilipino at iba't iba pang mga lahi, karamihan kasi Pilipino, na kailangan ng day off. At doon sila nagtitipon-tipon, nagkukwentuhan, nagpapahinga, kumakain, nagsasayawan, ganyan.
So, isinasara ang yan, daanan, pampublikong daanan. So, bakit bawal magtipon-tipon ng mga tao? Eh kung gugustuhin nga ng INC na mas may impact yung pagtitipon nila, i-EDSA nila yan eh. O, mas lalong malala kung mag-EDSA. Ayan, Luneta, park yan eh. Hindi naman makakasagabal. Parke, malawak na area. Hindi naman yan kalsada. Quirino Grandstand is ganapan talaga ng mga events. So, anong pinaghihimutok nila? Na mapipilayan ang gobyerno? Ganon? Na hindi makakapag-function ang gobyerno kapag may rally? Karapatan ng tao. Bawal ba sa konstitusyon na mag-rally? Di dapat nila naprobahan yung permit ng iglesia sa Quirino Grandstand kung destabilizers pala ang mga grupong yan. Ang kinatakot, feeling ko ang kinatatakot ng mga kababayan, yung lalakad yung mga tao, right? From Quirino Grandstand or from Luneta, lalakad papuntang Kamangyang, right? For sure, may mga nakabarikada na dyan sa Ayala Bridge, sa Mendiola, sa Malacanang Compound. May mga nakabarikada na dyan, mga ating, may mga nakaabang na mabata-batal yung pulis na naman. Nakakalungkot, no? Pilipino laban sa Pilipino. Nakakalungkot talaga. Anyway, sa ngayon pa lang, sinasabi ko na sa mga nagbabalatapang ng destabilisasyon kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod, ayun nga. Kung magbuo kayo ng grupo ng walang permit at sumugod kayo sa palasyo, no? Andito naman pala aarestuhin namin kayo. Ang 3 araw na INC rally ay nakatakdang ganapin sa Rizal Park mula November 16 hanggang 18 kung saan inaasahan na may 300K ang lalahok kada. Hindi eh. Palagay ko hindi lang to 300,000. Nagtitipid ba ang INC or nagko-cost cutting? I don't know. We don't know. Kasi yung rally nila na isang araw lang mga kababayan noong January 13, same year ha, ngayong taon yon. Unang buwan ng taon, nag-rally sila dyan sa Luneta. 2 million yun eh. So, kung 300,000, konti yun. Malamang mapuno pa rin ng Quirino Grandstand, pero hindi nila ma-achieve. I don't think so. Pero takot sila na sumugod ang mga tao, no? Kasabay nito ang United People's Initiative Rally sa People Power Monument sa Quezon City. Meron din. Ang mga kilos protesta ay bunsod ng nag-uumapaw na galit ng publiko laban sa garapalang katiwalian sa flood control at iba pang infrastructure projects ng gobyerno. Ayan, babala ni Remulla aarestuhin ang mga grupong sasali at susugod. Mga kababayan, nung nag-rally ang INC noong January, ang kanilang motibasyon noon ay itigil ang pamumulitika at magtrabaho. Tigilan na ang panggigipit sa mga Duterte, huwag i-impeach si VP Sara, unahin ang taong bayan. Yun, di ba? Pero hindi nila ginawa, hindi sila nakinig. Kaya napilitang mag-rally ngayon ng INC, ngayong buwan ng Nobyembre. Pero may mas matindi sila ngayong dahilan or motibo para paigtingin pa at paramihin pa ang sasama. Sa tingin ko, millions ang attend mga kababayan. For sure, millions yan. I mean, concentrated ang rally ng INC sa Luneta. Wala yatang pagtitipon sa iba pang mga provinces. Luneta lang. Baka nga mas humigit pa ng 2 million ang sasama at sana ganun nga ang mangyari. Alright? Or kahit na hindi milyon or lumagpas ng 2 million man, basta't ang rally hindi matapos ng 3 days. Tama? Sana huwag umuwi yung ibang grupo. Mag-stay pa rin at sana mag-proceed nga sila sa EDSA. Kasi napatunayan na namin, subok na namin mga kababayan, ang nag-iisa at bukod tanging venue na pinapadalhan ng bata-batal yung pulis, EDSA Shrine. Hindi sila ganun ka-threaten sa rally ng INC sa Luneta noong January, although may mga presence ng police para lang pigilin kung may manggugulo. Parang protection din ng rally ng INC. Pero hindi sila nag-aalala na susugod ang INC sa palasyo at hindi naman yan gagawin ng INC ngayong paparating ng 16 or linggo. Magtitipon-tipon lang sila para lumikha ng ingay at manawagan na itigil na ang korupsyon, huwag nakawin ang pera ng gobyerno, panagutin ang mga magnanakaw.
parusahan para huwag pamarisan. Baka ganun ang panawagan ng INC ngayong paparating na rallies. Also, another motive, another reason ng kanilang pagrarally, and I hope isama nila, no? Sana may magsalita. Feeling ko naman may mga attend na mga senador, politiko, nakadikit kay PRRD, di ba? Kasi nung January, hindi pa nakakulong si Tatay Digong eh. Kinulong nila. Injustice ang ginawa sa matanda. Alright? March kinulong, 11. Nung nakaraang araw, nag-8 buwan nang nakakulong. So since kadikit naman at mukhang na-appreciate naman ng karamihan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo or kapatid natin sa iglesia, ang dating pangulo, right? Palagay ko isasama nila yan sa kanilang panawagan. Bring him home. Right? Bigyan ng tamang hustisya si Tatay Digong. Pero syempre ang number one goal nila is ipagsigawan, right? Na panagutin or maybe isoli ang pera ng taong bayan. Or, di ba? Parusahan ang mga may kasalanan sa flood control projects. Sa buhatan yun mga kababayan, hindi lang DPWH, hindi lang engineers, hindi lang contractors. Sila yung frontliner kung tutuusin. Sila yung nasa unahan. Sila ang pinaka nasa ibaba sa korupsyon na ito. Merong mga nasa tuktok niyan. At tinitigil nila na malaman kung sino ang utak at mastermind. Alam naman na natin, ginagawa lang tayong tanga Right? Pinangalanan na nga si Tambaloslos, si Zaldico. May mga senador din na may mga insertions. Sino ang punot dulo ng korupsyon na ito? Sino ang mastermind? Malamang yung pinaka-powerful sa lahat, di ba yung powers that be? The triumvirate, kung hindi man yung nag-iisa. So, sinisindak nila ang mga magtitipon, mga kababayan, para nga siguro limitahan ang mga dadating kasi aarestuhin daw Malamang yung mga retired generals plus yung mga group leaders, no? Kaya ba nilang arestuhin ng INC? Malamang hindi. Kaya nga binigyan ng permit kaya nga makakapag-rally ngayong linggo Pero yung ibang grupo na, right, pwedeng after ng INC rally or during the INC rally ay sumugod sa kung saan, palagay ko ganito gagawin nila mga kababayan. Aarestuhin nga nila. Baka mamaya, meron din silang bayarang mga grupo as in, bibigyan ng pera. At pag sasyabuhin, na eme-emeng, or uutusan talaga, right? May uutusan ng mga to, feeling ko may uutusan sila mga kababayan na sumugod. Bayad. Baka nga pinagdroga pa. Tama ba? Tapos huhulihin. Para hindi gayahin ng ibang mga Duterte groups, halimbawa, ng ibang religious group na mas mabangis, or ng mga fraternity groups, or ng mga retired men in uniform. Meron silang uutusan yan. Kasi, ganyan naman yung nakaraang September 21 rally. May mga tanim, rallyista, kahit sa amin noon, may mga double agents nga. May mga inilagay na mga makakaliwa. May mga inilagay na mga addict. May mga hindi malayong gawin nila yan. Kailangan kunwari may masampulan. Okay? Anyway, bayad naman na yun kasi hodang mahataw ng pulis, di ba? Or dakpin ng pulis. Yan nga mga kababayan Tingnan nyo. Sa mga rally, eto. 216 na ang nahuli nila. Ang bilis nilang manghuli ng mga rallyista. Pero yung mga suspects sa flood control na trilyon ang nanakaw, wala pang nahuhuli at napapanagot. Anong kagaguhan ito, mga ating? Wala silang balak parusahan yung mga magnanakaw. Bakit? Kasabwat ba nila?
Nag-benefit ba sila? May kickback ba ang palasyo sa mga magnanakaw na politiko? Wala yata mapaparusahang congressman, gobernador, who else? Mga local politicians. Mukhang ang walang parurusahang senador eh. Kung si Pinky nga magsalita, lahat may insertions. So sa mga insertions na yan na isiningit ng bonggang-bongga, you think wala silang kickback? Magaling lang ba talaga silang magnakaw kaya walang paper trail, walang ebidensya? At kung meron man magsasalita against them, gorgor, palalabas yung nagbigti, nagpakamatay. Ayan ang katotohanan. Sa 1.45 trillion flood control na ninakaw, flood control projects budget, wala pang nako-convict na akusado or pinagdududahan na nagkamal ng ilang percent ang hiningi, 20 hanggang 31% ng budget di umano ay napupunta sa politiko. Pakiramdam ko mga kababayan, kung yung ibang politiko ay nagbibigay rin naman ng komisyon sa babaeng ahas halimbawa, not just kay Tambi, no? Palagay ko, hindi talaga sila pwedeng ipaaresto. Kasi the moment na dinakip yung mga like mayors, governors, and congressmen dahil nga may mga whistleblowers at ako si Gutesa mukhang magre-recant na nga mga ating sabi ni Mangga, di ba? Magpapalit ng sinumpaang salaysay. Babaliktad. Baka ginipit ang pamilya eh. So, walang pwedeng, kung huhuli na ng mga politiko, mga ate at kuya, baka bumaliktad laban sa kanila. Teka muna, huhulihin nyo ako, kakanta ko. Halimbawa si congressman ganito, ipapahuli nyo ako ha, wanted ako ha. Dapat ang wanted lang, mga hanggang contractor lang. Yun lang dapat wanted, katulad din na Diskaya na yan. Dapat ang wanted mga engineers lang ng DPWH, ganun. Pag umabot sa kahit sinong politiko yan, mapa-mayor ka man, mapa-gobernador ka man, or what, pag umabot dyan, subukan nyo ipahuli ako, kakanta ko kayo, nag-uutos naman ako na maghahatid ng pera sa inyo. Tama ba? Kaya walang nahuhuli na politiko at walang balak panagutin ng Marcos government or admin ang mga politikong sangkot sa korupsyon. Hugas kamay silang lahat. Sa Ilocos Norte, sino ang kongresista doon? Di ba yung anak ni Ngiwi? Bilyones di umano yun Ghost projects, tapos minamadali pag hating gabi ginagawa. 24/7 may gumagawa. Actually, may nakapag-take ng pictures, putol-putol yung kanilang flood control, bungi-bungi. So, ang gusto kasi nilang palabasin na kwento mga kababayan ay may kinontrata sila, 'di ba? May contractors, tapos may mga engineers sa DPWH na yun lang yung may anomalya at walang kamalay-malay yung mga politiko. Ay naku, yung aking baluarte, hindi ko naman in-expect na na hindi nila aayusin ang flood control. Hindi ko naman inaasahan na wala silang gagawin. Pero naibigay na sa kanila ang pera. I mean, ang eng-eng mo naman, nasaan ka? Nasa Europe? Wala ka sa baluarte mo? Nasa Maynila ka? Nasa Forbes? Where? Kung ikaw ay kongresista halimbawa ng Ilocos Norte, Ilocos or kahit saan man, or liblib na lugar ng Pilipinas, or nasa Kabisayaan ka or Mindanao, ba't hindi mo alam ang nangyayari sa nasasakupan mo? Ay ikaw yung naglakad ng budget nun. Right? Wala kang, kung hindi man ikaw mag-check ng mga projects na pinaglaanan ng bilyon-bilyon, dapat may mga tao ka, nasa downline mo. Right? Or maybe kinakausap mo yung, gobernador ka. Maybe kontakin mo yung mayor o yung barangay captain. Kumusta yung pinagawa natin dyan? Okay na, yari na. Tingnan ko nga, bibisitahin ko minsan kung matibay, kung maganda, kung safe na ba sa baha or whatever ang lugar nyo. Wala ba siyang ganun? Dead man na? Anong klaseng public servant yan? Sumusweldo, tapos ganun pala yung nasasakupan, binabaha pa rin. Biro nyo, walang napaparusahan, nagkandamatay na mga Pilipino. Tapos yung mga magrarally, mga ate at kuya, sinisindak.
At may mga hinuli na, 200 mahigit na. Ang galing nilang manghuli ng mga rallyista. So sa madaling sabi, ang kaya lang nila ay ang mga maliliit na tao. Ganun ba yon? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.